Magandang araw, Sir R. Ako po si Ana, nagtatrabaho bilang sales lady sa isang sikat na clothing store sa loob ng mall dito sa Pasay. Matagal na akong naka-duty sa branch na to, kaya sanay na ako sa closing shift. Pero may isang gabi, hindi ko makakalimutan. Bandang 8:45 PM, konti na lang ang tao. Closing na sa 9, ako yung naka-assign. Mag-check ng fitting rooms. Habang nililinis ng iba yung cashier area, 3 lang naman yung cubicle. Kinakatok namin isa-isa bago isara. Hello po, may tao po ba? Walang sumasagot sa una at pangalawa. Pero pagdating ko sa huli, cubicle 3, may boses na mahina. Sandali lang po. Kaya hinayaan ko muna. Naghintay ako ng mga 5 minutes. Wala pa rin lumalabas. So pumatok ulit ako. Miss, last call na po, pa-check na lang. Biglang tumahimik. Bumaba na ang aircon. Nagsasara na yung ibang ilaw. Kaya tinawag ko na yung security guard para samahan ako. Baka kasi naiwan o nahimatay. Pagbukas namin ng pinto, walang tao. Pero naroon pa rin ang isang pares ng sapatos. School shoes. Basa ang sahig, parang may tumulo mula sa loob. Amoy lumang pabango. Yung matamis na nakakasulasok. Kinilabutan ako. Pinakiusap ko sa guard na siya na ang magsara ng fitting area. Kinabukasan, tinanong ko si Ate Melly, yung pinakamatagal na sa store. Alam mo ba ang sagot niya? Ay, sa cubicle 3? Alam mo bang dati may estudyanteng nag-suicide dyan? Nahuling nagnakaw ng damit. Nahuli sa fitting room. Pero hindi na siya umabot sa labas. Simula noon, pag ako ang naka-duty sa closing shift, hindi ko na sinisilip ang cubicle 3. Pero minsan, kahit sarado na yung pinto, makikita mong may anino ng paa sa ilalim. At minsan may maririnig ka.